ating lahat. Ako nga po pala si Ginang Dina Dinebrao, ang inyo pong tagapagdaloy sa araw na ito. Ngayong araw ay tatalakayin ko ang tungkol sa paksang pagbabago ng alpabetong Pilipino sa bawat panahon. Ito po ay karugtong ng ulat ni Ginoong Flores. Ngunit bago ko simulan ang aking pagtalakay, ay balikan natin ang kanyang natalakay. Una ay ang baybayin. Ito ay isa sa sinaunat katutubong paraan ng pagsusulat sa bansa. Ito ay mula sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay spelling. Ikalawa ang abecedaryo na binubuo ng 29 na letra. Ikatlo naman ang alpabetong Ingles noong 1898 na mayroon namang 26 na letra. Pagkatapos ng alpabetong Ingles ay sumunod naman ang abakada. Ang abakada ay binuo ni Lope K. Santos at naisapubliko sa aklat na Balarila ng Wikang Pambansa noong 1940. Ito ang alpabetong batay sa wikang Tagalog. Ang abakada ang unang alpabeto ng wikang pambansa ayon sa Alibatang Tagalog, ngunit nilapatan na ng iba't ibang prinsipyo ni Lope K. Santos. So, dito po makikita ninyo ang ating abakada na binubuo ng 20 letra na may 5 patinig at 15 katinig. Makikita nyo rito ang A, Ba, Ka, Da, E, Ga, Ha, I, La, Ma, Na, Nga, O, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Dahil sa limitadong bilang ng mga titik ng abakada, naging problema ang panghihiram ng mga salita, lalo na sa Ingles na hindi consistent ang palabaybayan. Kaya hindi naglaon, ito rin ay napalitan. Sumunod rito ang alpabetong Pilipino noong 1976. Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 31 titik, nadagdagan ng 11 pang titik mula sa abecedaryo. Ang mga naidagdag na titik ay C, CH, F, J, L, N, Q, R, V, X, at C. Ito ay bisa ng Memorandum Pangkagawaran bilang 174 na ipinalabas ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura noong Hulyo 30, 1976. So dito makikita ninyo ang alpabetong Pilipino na binubuo ng 31 titik o letra. Makikita nyo dito ang A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kung mapapansin nyo po, ito ay galing doon sa abakada. Di po ba ito ay mayroong 20 titik at dinagdagan lamang ng 11 titik mula sa abecedaryo, kaya nabuo ang alpabetong Pilipino. Nagkaroon ng argumento sa alpabetong Pilipino. Una, hindi malinaw kung paano tatawagin ang mga letra at kung paano ito pagsusunod-sunurin. Pangalawa, hindi rin maayos gamitin sa enumerasyon o sa pagbabalangkas ang alpabetong may digrapo. Kaya hindi rin nagtagal ang alpabetong Pilipino ay napalitan naman ito ng alpabetong Filipino. Ang alpabetong Filipino noong 1987 o mas kilala sa tawag na makabagong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra.
Ang tawag sa mga letra ay ayon sa bigkas Ingles ng mga Pilipino maliban sa enye na tawag Kastila. Ang 8 letra na dagdag ay galing sa mga umiiral na wika ng Pilipinas at sa mga iba pang wika. Mula sa mga simposyum at pag-aaral, nabuo ang alpabetong Filipino na binubuo ng 28 letra. Makalipas ang ilang taon, napagkasunduan na ang mga letra ay bibigkasin lamang gaya ng Ingles at inilunsad noong Agosto 11, 1987. So dito po makikita ninyo ang ating alpabetong Filipino na binubuo ng 28 titik na mayroong 5 patinig at 23 katinig. Mapapansin nyo po dito sa table na nakalagay sa taas, yung letra o titik at sa baba naman ay ang paraan ng pagbigkas nito. Makikita nyo dito ang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, mula sa dating alpabetong Pilipino na letter P na naging letter F, mapapansin niyo po na ang dating 31 letra ay binawasan ng 3 digrapo o yung CH, double L, double R. Kaya po siya naging 28 titik na lamang. Nakapaloob din sa binalangkas na lituntunin na gagamitin lamang ang dagdag na 8 letra na C, F, J, N, Q, V, X at Z sa mga hiram na salita at ekspresyon na nabibilang sa mga sumusunod. Una ay ang pangalang pantangi tulad ng Christine. Pangalawa, terminolohiya na sadyang technical tulad ng Xerox. At ang pangatlo ay sa mga salitang nagtataglay ng etniko at kultural na kulay mula sa mga minoryang wika ng Pilipinas tulad ng Vinta. Hanggang dito na lamang po ang aking paksa sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.